Asawa? Isa siyang walang lasang tubig na inilapag sa mesa. Nakakasawa, nakakapagod. Ang halakhak ni Anton ay umaling-aungaw sa audio record, kasabay ng malalagkit na ungol ni Stella habang pinupunasan ni Elena ang sahig na pinagpawisan niya para sa pamilyang ito. Ginawa siyang basahan, pinagpalit sa isang ilusyon. Sapat na ang 7 taong pagkabulag. Oras na para sunugin ang kahapon. Makakabangon pa kaya ang isang reynang tinanggalan ng korona? Asawa? God, Stella, isa siyang walang lasang tubig na inilapag sa mesa. Nakakasawa, nakakapagod. Kung hindi lang dahil kay Mama, matagal ko na siyang hiniwalayan. She's just a maid I don't have to pay. Ang mapanuyang halakhak ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw mula sa basag na screen ng isang lumang cellphone. Kasunod ang malalagkit at mabibigat na paghinga ng isang babaeng nag-uumapaw sa kaligayahan at tagumpay. Oh, Anton, paano kung malaman niya? Baka magwala yung losyang mong asawa. Who cares? Wala naman siyang pupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang utak para mabuhay sa labas ng bahay na to. Ako ang bumubuhay sa kanya. Sa loob ng tahimik at mainit na silid-plansahan, ang oras ay tila huminto para kay Elena. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa hawakan ng plansa. Sa ibabaw ng ironing board ay ang paboritong mamahaling silk shirt ni Anton, ang kamiseta na binili niya gamit ang naipon niyang barya mula sa badyet sa palengke bilang regalo sa kanilang ika-7 anibersaryo. Hindi siya sumigaw. Wala ni isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakabibinging paninikip ng dibdib ang unti-unting sumakal sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila pinuno ng bubog, na kahit ang paglunok ng sariling laway ay nagdudulot ng matinding hapdi. Ang buong paligid ay nagdilim at ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Tila ba biglang inalis ang lupa na kanyang kinatatayuan. Ang matapang na amoy ng nasusunog na tela, ang marahas na humila sa kanyang diwa, pabalik sa realidad. Mabilis niyang iniangat ang plansa. Isang malaki at maitim na sunog ang tuluyang sumira sa puting kamiseta. Katulad ng kanyang 7 taong pagsasama nila ni Anton, sunog, sira, at hindi na kailanman maibabalik sa dati. Nanghina ang kanyang mga tuhod, kaya napakapit siya sa gilid ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa sariling mga kamay. Namumula iyon at puno ng mga sugat mula sa araw-araw na pagkayod sa gawaing bahay. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang dampian ng kanyang hinlalaki ang makapal na kalyo sa kanyang kanang hintuturo. Iyon ang marka ng libu-libong oras ng pagpupuyat niya sa pagguhit, pag-aayos ng mga kontrata, at pagbuo ng mga blueprint na nagahon sa kumpanya ni Anton mula sa pagkalugi. Tinawag siyang walang utak. Tinawag siyang walang bayad na kasambahay. Ngunit sa likod ng malalaking proyekto ng asawa niya, siya ang utak na tahimik na nagtatrabaho sa madilim na sulok ng kusina tuwing madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang lalaking ngayon ay niyayakap ng iba. Ang tunog ng paparating na sasakyan mula sa labas ang pumutol sa kanyang pighati. Narinig niya ang pagbukas ng mabigat na gate na bakal at ang mga pamilyar na yabag na papasok sa pintuan ng kanilang bahay. Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang tuyo at nanginginig na mga labi. Itinago niya ang telepono sa bulsa ng kanyang lumang duster, huminga ng malalim at pinilit na lumabas ng silid upang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit hindi lang si Anton ang dumating. Kasunod nito ang kanyang biyena na si Doña Carmen, ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ipaalala kay Elena kung gaano siya kababa sa pamilyang ito. Nang makarating sila sa hapagkainan, tahimik na inihain ni Elena ang sinigang na halos 3 oras niyang pinalambot. Sumalok ng sabaw si Doña Carmen. Pagkapatak pa lamang sa kanyang dila, marahas niyang ibinagsak ang kutsara sa porselanang pinggan, lumikha ng isang matalim at nakakairitang ingay. Ano ba namang klaseng sabaw ito, Elena? Matabang,
7 taon ka na sa pamamahay na ito. Hanggang ngayon hindi mo pa rin kabisado ang panlasa ng anak ko? Ang boses ng matanda ay puno ng pandidiri, habang ang mga mata nito ay naglakbay mula sa buhok ni Elena na nakatali lamang ng isang lumang goma hanggang sa suot nitong kupas na duster. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy sibuyas ka palagi. Hindi ka ba marunong mag-ayos? Kaya siguro laging ginagabi sa trabaho ang anak ko dahil walang magandang nadadatnan sa bahay. Napayuko si Elena, kinakagat ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin. Sa halip na sumagot, ibinaling niya ang kanyang umaasang mga mata kay Anton. Inaasahan niyang kahit paano, sa pagkakataong ito, ipagtatanggol siya ng lalaking pinagsilbihan niya. Ngunit nakayuko lamang si Anton sa kanyang mamahaling telepono. May palihim na ngiti sa kanyang mga labi habang mabilis na nagtatype ng mensahe. Nang maramdaman nitong nakatingin sa kanya ang asawa, nag-angat ito ng tingin at malamig na nagsalita. Hayaan mo na siya, ma. Alam mo naman na hanggang dyan lang talaga ang kaya niyang gawin. Don't expect too much from her. Kumain na lang tayo. Walang pagtatanggol, walang awa. Tanging isang pagpapatunay ng mga salitang narinig niya sa audio record kanina. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ng dibdib ni Elena na tuluyang napatid. Ang matagal nang nakakadena niyang pag-asa ay gumuho at naging abo. Hindi siya umimik. Lihim siyang umatras palayo sa hapagkainan, pumasok sa madilim na pasilyo, at nagtungo sa maliit na silidaklatan na nagsisilbing kanyang lihim na opisina. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang isang makapal na folder. Naglalaman iyon ng pinal at pinakamahalagang structural design para sa Mega City Project, ang proyektong magliligtas sa kumpanya ni Anton mula sa napipintong pagkalugi. Ang proyektong isinuko niya ang 3 linggong tulog para lamang tapusin. Hinaplos niya ang bawat linya ng blueprint na kanyang iginuhit. Pagkatapos, walang anumang pag-aalinlangan, binuhay niya ang paper shredder na nasa gilid ng mesa. Ang makina ay umugong na tila isang halimaw na gutom na gutom. Kinuha niya ang unang pahina ng blueprint at unti-unting ipinasok sa makina. Pinanood niya kung paano lamunin at gilingin ng matatalim na ngipin nito ang mga papel kasama na ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang katangahan at ang kanyang 7 taong kasal. Habang ang mga piraso ng papel ay bumabagsak sa basurahan tulad ng nyebe sa gitna ng bagyo, isang malamig na tanong ang bumuon sa kanyang isipan. Sino ba ang mas kaawa-awa? Ang babaeng nawalan ng asawang manloloko o ang lalaking nagtapon ng tanging bukal na nagbibigay sa kanya ng buhay? Ang malamig at mabigat na gintong singsing ay dahan-dahang hinugot ni Elena mula sa kanyang daliri. Nag-iwan ito ng maputlang marka sa kanyang balat, isang palatandaan ng 7 taong pagkakakulong. Ipinatong niya ang alahas sa ibabaw ng isang lumang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang papel na yon ay hindi basta-basta basurahan. Nakasulat doon ang mga numero at pangalan ng mga taong inutangan niya noon. Mga halagang pinagbayaran niya ng sariling dugot pawis. Upang itayo ang negosyo ng asawang ngayon ay itinuturing siyang walang kwenta. Wala siyang dinalang mamahaling gamit. 3 kupas na duster, ilang pambahay, at ang kanyang lumang laptop lamang ang isinilid niya sa isang kulay abong duffel bag. Ang mga gintong kwintas at diamanteng hikaw na iniregalo ni Anton, mga regalong binili gamit ang perang kinita rin mula sa kanyang mga lihim na disenyo, ay nanatiling nakasalansan sa loob ng velvet na kahon. Hindi niya kailangan ng mga peke at malalamig na palamuti. Bago isara ang bag, maingat niyang isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit at itim na USB. Ang laman nito ang nag-iisang sandata na hindi niya hahayaang makuha ng iba. Ang pag-ikot ng doorknob ay sinundan ng pagpasok ni Anton. Puno ng pagkayamot ang mukha ng lalaki nang makita ang hawak niyang bag. Nag-iinarte ka na naman ba, Elena? Ano? Lalayas ka dahil lang pinuna ni Mama ang sabaw mo? Panlilibak nito
Ang boses ay puno ng kayabangan na tila ba isang hari na kinakausap ang kanyang alipin. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang drama. Saan ka naman pupunta? Wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang alam sa mundo. Lalabas ka ng bahay na ito nang walang dalang pera? Titingnan ko kung hanggang kailan ka mabubuhay nang wala ako. Sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng palagi niyang ginagawa noon, nag-angat ng paningin si Elena. Tinitigan niya ang mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Walang luha, walang puot. Isang malamig at nakakamatay na kawalan lamang ng emosyon ang nakita ni Anton sa mga mata ng kanyang asawa na nagdulot ng panandaliang pagtigil sa paghinga ng lalaki. Kinuha ni Elena ang ballpen mula sa mesa at walang alinlangang pinirmahan ang blankong annulment paper na minsan nang inihanda ni Anton bilang panakot sa kanya. Inilapag niya iyon sa tabi ng gintong singsing. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Ang mga salita ay para lamang sa mga taong gustong umintindi. Buong tapang niyang binuhat ang kanyang bag at naglakad palabas ng silid, palabas ng bahay na pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Pagkabukas niya ng mabigat na gate, isang pulang sports car ang nakaparada sa labas. Nakasandal doon si Stella, ang sekretarya ni Anton. Nakasuot ito ng masikip na pulang damit at may mapanuyang ngiti sa mga labi na pinahiran ng makapal na lipstick. Sinadya pa nitong haplusin ang kanyang tiyan kahit wala namang umbok, isang tahasang pagpapakita ng kanyang pag-angkin sa asawa at kayamanan ng iba. Hindi huminto si Elena. Hindi niya binigyan ng kabit ng kahit isang sulyap ng pagkilala o galit. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas na parang hindi ito nag-e-exist sa kanyang paningin. Ang tunog ng pagsara ng bakal na gate sa kanyang likuran ay nagsilbing huling tuldok sa kanyang naging bilangguan, pumuputol sa huling tanikala ng kanyang mga obligasyon. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Elena ang kanyang sarili sa loob ng isang maliit at inuupahang kwarto sa dulo ng lungsod. Manipis ang kutsyon at umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga gulong ng sasakyan mula sa labas. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nakahinga siya ng maluwag. Walang pamilyang huhusga sa kanya, walang asawang magpapamukha ng kanyang kawalan ng halaga. Inilabas niya ang kanyang laptop at binuksan yon. Sa gitna ng katahimikan ng madilim na kwarto, umilaw ang screen. Isang bagong email ang pumasok. Mula iyon sa HR department ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa buong bansa. Ang pinakamahigpit na kalaban ng kumpanya ni Anton. Isang maikli, ngunit nagbabagang mensahe ang bumungad sa kanya. Isang imbitasyon para sa huling panayam, para sa posisyon ng strategic architect. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga mata, sumasalamin sa isang mapanganib at tahimik na apoy na nagsisimula pa lamang magningning. Ang mainit na singaw mula sa baso ng instant noodles ay humaplos sa mukha ni Elena, nagdadala ng amoy na dati ay hindi niya aakalaing magiging tanging hapunan niya. Sa loob ng maliit na silid na sapat lamang para sa isang kama at isang mesang kahoy, ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila isang malungkot na himig. Marahang hinipan ni Elena ang sabaw bago ito ininom. Dinaramdam ang init na gumagapang sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang masasarap na putahing inihahanda niya noon sa mansyon ni Anton. Ngunit sa bawat lunok, mas nararamdaman niya ang lasa ng kalayaan kaysa sa pait ng kahirapan. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng kama. Ilang pirasong barya at 2 gusot na 50 pesos. Binilang niya ito ng 3 beses. Tinitiyak kung sasapat ang kanyang pamasahe para sa jeepney bukas patungo sa kanyang pinakaimportanteng laban. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang lumang sketchpad na nakatago sa gilid ng kanyang bag. Iyon lamang ang tanging kayamanan na hindi kailanman nanakaw ni Anton sa kanya, ang kanyang kakayahan. Kinabukasan,
Ang init ng sikat ng araw sa kalsada ay sumasabay sa kaba sa dibdib ni Elena. Habang nakaupo sa loob ng maingay at umuusok na jeepney, mahigpit niyang yakap ang kanyang folder. Ang mga pasaherong katabi niya ay siksikan, ang ingay ng mga gulong sa kalsada at ang sigaw ng konduktor ay tila isang malayo at malabong ingay para sa kanya. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa kanyang hitsura. Ang kanyang suot na puting blouse ay lumana at may bahagyang paninilaw sa kwelyo. Ngunit maingat niya itong pinlansya gamit ang mainit na kaldero kagabi. Pagdating niya sa naglalakihang gusali ng Primecrest Holdings, tila lalong lumiit ang mundo ni Elena. Ang malalamig na aircon at ang makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagpaalala sa kanya kung gaano na siya katagal na wala sa mundong ito. Ang mga empleyadong naglalakad sa paligid ay nakasuot ng mga mamahaling suit at designer bags. Malayo sa kanyang anyo na tila ba isang ligaw na ibon sa gitna ng mga agila. Sa loob ng silid para sa panayam, ang babaeng tauhan ng Human Resources ay may suot na salamin na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Binuklat nito ang resume ni Elena nang may halatang pagkabagot. 7 taon na bakante, Mrs. De Los Reyes, o baka dapat kong sabihing Miss? Elena? Sabi rito, housewife ka lang sa loob ng 7 taon. Ang huling trabaho mo ay bilang junior architect bago ka ikasal. Ang boses ng babae ay puno ng pagdududa. Tila ba ang 7 taon na inilaan ni Elena sa kanyang tahanan ay isang malaking basura sa mundo ng korporasyon. Ang arkitektura ay mabilis magbago. Hindi sapat ang galing sa kusina para makasabay sa mga modernong disenyo ngayon. Baka nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ang boses ni Anton at ng kanyang biyenan ay tila bumubulong sa kanyang tenga. Sinasabing wala siyang silbi. Ngunit bago pa siya makasagot, sa kanyang pag-aayos ng upo ay aksidenteng nahulog ang kanyang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, kabilang na ang isang detalyadong sketch ng isang tulay na ginuhit niya gamit ang uling at lapis nung gabing nilisan niya ang kanilang tahanan. Isang matangkad na lalaki ang dumaan sa harap ng bukas na pinto ng silid. Tumigil ang kanyang mga hakbang nang makita ang isa sa mga papel na lumipad. Patungo sa kanyang sapatos, yumuko ang lalaki at pinulot ang sketch. Iyon ay si Gabriel, ang CEO ng Primecrest Holdings, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging strikto at mailap sa media. Tinitigan ni Gabriel ang sketch ng matagal. Ang bawat linya, ang bawat anino, sa pagkakaguhit ay tila may sinasabing kwento ng sakit at determinasyon. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Pumasok siya sa loob ng silid. Hindi pinapansin ang gulat na mukha ng HR personnel. Lumapit siya kay Elena, nakasalukuyang namumula, at mabilis na pinupulot ang iba pang mga papel. Tumitig si Gabriel sa mga mata ni Elena. Mga matang puno ng pagod, ngunit may hindi maipaliwanag na ningning. Inilahad niya ang sketch sa harap ng babae. Ang disenyo na ito. Ang boses ni Gabriel ay malalim at tila nagbibigay ng kakaibang kaba sa paligid. Bakit ang estilo mo ay kaparehong-kapareho ng misteryosong arkitekto na nasa likod ng lahat ng tagumpay ng kumpanya ni Anton sa loob ng 7 taon? Ang pirma ng bawat anggulo, ang paraan ng paggamit ng espasyo. Hindi ito gawa ng asawa mo. Ikaw ba ang gumawa nito? Natigilan si Elena. Ang kanyang kamay na kukuha sana ng sketch ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang tanong ni Gabriel ay hindi lamang isang pag-uusisa. Ito ay isang pagbubukas ng sugat na 7 taon niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga duster at sakripisyo bilang asawa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng sariling tibok ng puso ni Elena ang naririnig niya sa kanyang mga pandinig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa pagkatao ni Elena. Nakatitig siya sa mga mata ni Gabriel,
na tila binabasa ang bawat titik ng kanyang nakaraan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang kinuha ang sketch mula sa kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng lalaki, nagdadala ng isang kislap ng kuryente na hindi niya inaasahan. Opo, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang pabulong na pag-amin na tila isang pagsabog sa loob ng silid. Ako ang gumawa ng bawat plano, bawat kalkulasyon, at bawat disenyong nagdala sa pangalan ni Anton sa taas. 7 taon ko itong itinago sa ilalim ng mga gawaing bahay dahil akala ko ang pag-ibig ay ang pagpapahiram ng sariling pakpak para makalipad ang iba. Hindi nagpakita ng awa si Gabriel. Sa halip ay isang malalim na paggalang ang rumespeto sa kanyang mukha. Pinirmahan niya ang isang utos sa HR personnel na agad na lumabas ng silid. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay patungo sa isang malaking mesa na puno ng mga makabagong kagamitan at isang blankong digital board. Hindi sapat ang salita sa mundong ito, Elena. Mayroon kumpanya kami na kasalukuyang nahaharap sa isang malaking problema sa istruktura para sa isang bagong tulay sa labas ng lungsod. Kung ikaw nga ang utak na sinasabi ko, ayusin mo ang problemang ito sa loob ng 30 minuto. Sa sandaling humawak si Elena sa stylus at humarap sa board, tila naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay naging matatag at mabilis. Ang bawat linya na kanyang iginuguhit ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuhay. Hindi na siya ang asawang tinawag na walang utak. Siya ay isang arkitekto, isang manlilikha, isang reyna sa harap ng kanyang sariling kaharian. Nakalimutan niya ang kanyang lumang blouse, ang gutom sa kanyang sikmura at ang sakit ng kanyang nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang bawat anggulo at bawat sukat na nagbibigay ng buhay sa kanyang imahinasyon. Habang nakamasid si Gabriel mula sa malayo, hindi niya maiwasang mamangha. Nakita niya ang bawat paggalaw ng balikat ni Elena, ang bawat kunot sa kanyang noo habang nag-iisip at ang bilis ng kanyang mga daliri. Hindi ito basta-basta talento. Ito ay isang sining na pinatibay ng mga taon ng paghihintay at pagtitiis. Nang matapos ang 30 minuto, isang perpektong solusyon ang nakalatag sa screen, isang disenyo na mas matatag at mas matipid kaysa sa anumang inihanda ng kanyang mga senior engineer. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng boses ni Elena nang magsimula itong magpaliwanag. Kaya bago pa man ito makapagsalita ng mahaba, kinuha ni Gabriel ang isang baso ng maligamgam na tubig at inilagay ito sa harap ng babae. Uminom ka muna. Ang iyong trabaho ang nagsasalita para sa'yo, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Ang simple ngunit tapat na pagkilos na yon ay nagdulot ng isang mainit na pakiramdam sa dibdib ni Elena, isang pagtrato na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Anton. Magsisimula ka bukas bilang Senior Strategic Architect, ang deklara ni Gabriel, habang iniabot ang isang kontrata na may halagang sapat na upang mabago ang buong buhay ni Elena. At ang sahod mo ay triple ng inaalok namin sa orihinal na posisyon, hindi dahil naaawa ako sa'yo, kundi dahil kailangan ka ng kumpanyang ito. Nang lumabas si Elena sa gusali, ang hangin sa labas ay tila mas sariwa at mas malaya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naglalakad ng nakayuko. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang marangyang opisina, ang mukha ni Anton ay namumula sa galit at takot. Ang bungad ng kanyang computer screen ay nakakandado. Humihingi ng isang complex na password para sa master files ng kumpanya, isang password na tanging si Elena lang ang nakakaalam. Sinubukan niyang itype ang kaarawan ni Stella, ang petsa ng kanilang anibersaryo, at kahit ang sarili niyang pangalan, ngunit ang pulang babala
ay patuloy na lumalabas. Ang bawat maling password ay tila isang sampal ng katotohanan na wala siyang kapangyarihan kung wala ang babaeng itinapon niya na parang basura. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga galit na kliyente at sa bawat segundo, ang kanyang imperyo ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak na hindi niya kayang kumpunihin. Hindi ako katulong, Tita Carmen. Ginagawa ko ang lahat para tulungan si Anton sa kumpanya. Tapos pati ang pag-aayos ng bahay at pagluluto. Isasisi niyo sa akin? I'm his partner, not his servant. Ang matinis na boses ni Stella ay gumaralgal sa loob ng sala. Kasunod ang pagbagsak ng kanyang katawan sa mamahaling sofa habang tinatakpan ang mukha ng kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa kunwari ay matinding paghikbi, isang sining ng pag-arte na perpektong nakukuha ang simpatiya ng lalaking nanonood sa kanila. Si Doña Carmen ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakatingin sa tumpok ng mga maruruming damit sa sulok at sa alikabok na unti-unting kumakapal sa mga mamahaling muebles. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang umalis si Elena at tignan mo ang bahay na ito. Amoy panis na pagkain ng kusina at wala man lang maayos na kape sa umaga. Kung talagang matalino ka, bakit pati ang pagpapatakbo ng bahay ay hindi mo magawa? Ma, tama na. Ang boses ni Anton ay puno ng pagkabahala habang mabilis na lumalapit kay Stella at niyayakap ito. Stella is busy with the marketing strategy of the company. Hindi siya sanay sa mga gawaing bahay dahil lumaki siyang may kaya. Hindi siya katulad ni Elena na sanay sa hirap at walang ibang alam gawin kundi maglinis. Don't compare her to a maid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella sa likod ng kanyang mga palad. Alam niyang nakuha na naman niya ang loob ni Anton. Habang hinihimas ni Anton ang kanyang likod, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na kislap. Anton, babe, baka ito na ang pagkakataon para pirmahan mo yung contract sa Golden Age Developers. Sabi ng contact ko ron, malaki ang kikitain mo rito agad. Makakabayad tayo sa mga utang at makakakuha tayo ng bagong kasambahay para hindi na mapagod si Tita Carmen. Pabulong na mungkahi ni Stella. Ang kanyang boses ay parang isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Anton. Dahil sa desperasyon na patunayan sa kanyang ina na tama ang pagpili niya kay Stella at dahil sa pressure ng mga locked files ni Elena, nabulag si Anton. Hindi niya alam na ang kumpanyang sinasabi ni Stella ay isang shell company na may rurok ng mga nakatagong utang at ang tanging layunin ni Stella ay makuha ang komisyon para pambayad sa sarili nitong mga lihim na luho. Pinirmahan ni Anton ang kontrata nang hindi man lang binabasa ang mga fine prints. Isang pagkakamaling kailanman ay hindi gagawin ni Elena. Samantala, malayo sa kaguluhan ng dati niyang tahanan, si Elena ay nakaupo sa loob ng isang maliit ngunit malinis na kafe. Hawak niya ang kanyang unang sweldo, isang halagang higit pa sa lahat ng inipon niya sa loob ng 7 taon. Bumili siya ng isang simpleng asul na scarf, ang kulay na dati ay sinasabi ni Anton na masyadong matapang para sa isang housewife. Habang isinusuot niya ito, naramdaman niya ang init ng tela sa kanyang leeg. Tila ba isang yakap mula sa kanyang sarili na matagal niyang kinalimutan. Ang katahimikan ng kanyang bagong buhay ay isang musika sa kanyang pandinig. Wala nang sumisigaw, wala nang humuhusga. Ngunit sa likod ng kanyang kapayapaan, alam niyang ang bagyo ay nagsisimula pa lamang mabuo sa buhay ng mga taong nanakit sa kanya. Sa mansyon, si Doña Carmen ay pumasok sa banyo upang maligo. Habang hinihilod ang kanyang mga binti na namamaga dahil sa rayuma, bigla niyang naalala ang mga gabi nang si Elena ay lumuluhod sa kanyang paanan. May dalang palanggana ng mainit na tubig na may halong mga sariwang dahon ng herbal upang imasahe ang kanyang mga paa. Naramdaman ng matanda ang isang kakaibang lamig sa kanyang puso.
Ang ginhawang iyon ay wala na. At ang pumalit ay ang ingay ng isang babaeng walang ibang alam, kundi ang humiling ng mga bagong bag at sapatos. Habang naghahanap ng gamot sa cabinet ni Anton, aksidenteng naitulak ni Doña Carmen ang isang nakatagong sobre sa likod ng mga libro. Sa pagbagsak nito, kumalat ang mga papel sa sahig. Kinuha ito ng matanda at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang demand letter mula sa isang bangko nakapangalan kay Stella na may nakakalulang halaga ng pagkakautang at ang ginamit na collateral ay ang mga ari-arian ng kumpanya ni Anton. Ang bawat letra sa papel ay tila isang babala ng isang malaking pagsabog. Ang gusali ng Prime Crest ay balot na ng malalim na katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng centralized aircon at ang asul na liwanag mula sa computer screen ang nagbibigay ng buhay sa madilim na palapag. Nakasubsob ang mukha ni Elena sa ibabaw ng kanyang mga braso. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakakalat sa ibabaw ng keyboard. Sa tabi ng kanyang ulo ay ang mga detalyadong plano para sa bagong eco park, isang proyektong ibinigay sa kanya ni Gabriel na pinagpuyatan niya ng husto. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng sumuko sa matinding pagod ng maghapong pag-iisip, pagbuo ng mga bagong ideya, at ang emosyonal na bigat ng kanyang nakaraang linggo. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang anumang ingay na nalilikha. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba ayaw gambalain ang kapayapaang bumabalot sa babae. Huminto siya sa tabi ng mesa ni Elena. Sa halip na gisingin ito upang paalisin, pinagmasdan niya ang maamong mukha ng kanyang bagong arkitekto. Napansin niya ang pag-angat at pagbaba ng balikat nito sa bawat mahinahong paghinga. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Paghanga sa isang babaeng kahit wasak ang puso ay nagagawa pa ring lumikha ng kagandahan sa kanyang mga gawa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na dark blue na coat. Maingat niya itong ibinalabal sa mga balikat ni Elena. Tinitiyak na hindi madaramay ang kahit isang hibla ng buhok nito upang hindi ito magising. Kumuha siya ng isang maliit na dilaw na sticky note mula sa dispenser. Mabilis na nagsulat gamit ang kanyang pluma at idinikit ito sa gilid ng monitor bago siya tahimik na lumabas ng silid. Nagising si Elena nang maramdaman ang lamig ng madaling araw na pumasok mula sa mga siwang ng bintana. Agad siyang nagtaka nang maramdaman ang kakaibang bigat at init sa kanyang likuran. Ang amoy ng sandalwood at sariwang mint ay humaplos sa kanyang ilong. Isang amoy na malayo sa amoy ng sigarilyo at alak na palaging dala ni Anton tuwing uuwi ito ng madaling araw. Hinawakan niya ang dekalidad na tela ng coat at napagtantong kay Gabriel yon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang uri ng init na matagal nang nawala sa kanyang buhay ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang note na iniwan ni Gabriel. "You've done enough for today. Go home and rest. The world can wait for your talent tomorrow." G. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang kasangkapan, kundi isang tao na karapat-dapat alagaan. Natagpuan ni Elena si Gabriel sa teres ng gusali, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nakakalat sa kalsada. Lumapit ang babae at isinauli ang coat. "Salamat po, Sir Gabriel. Pasensya na po. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa desk ko." Tumingin ang lalaki sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinisiridad sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Gabriel na lang, Elena. Sabi ko naman sa'yo, wala tayo sa meeting room." Sandali silang natahimik, dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng ulan. "Alam mo, may nakilala akong tulad mo noon. Isang babaeng ibinigay ang lahat para sa isang pangarap na hindi naman sa kanya. Noong nawala siya, doon ko na-realize na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang magtiis, kundi sa kung paano mo kayang bumitaw
para iligtas ang sarili mo. Nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila sa sandaling iyon. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang haplos sa mga sugat ni Elena. Pakiramdam niya ay ligtas siya, malayo sa mga pangungutya ni Anton. Ngunit ang katahimikan ay nagambala nang tumunog ang telepono ni Gabriel. Naglakad siya ng bahagya palayo upang sagutin ang tawag. Yes? Is it confirmed? Good. Make sure the documentation is complete. Ang boses ni Gabriel ay biglang naging malamig at seryoso, malayo sa malambot na tono na ginamit niya kay Elena kanina. Pagbaba niya ng telepono, humarap siya kay Elena na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Mukhang maaga ang balita bukas, Elena. Ang malaking proyekto ng kumpanya ni Anton sa gitna ng lungsod, kakalabas lang ng memo. Ang construction ay opisyal ng sinuspinde dahil sa matinding violation sa structural safety. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Alam niya ang proyektong iyon. Iyon ang huling proyektong binago ni Anton bago siya umalis. Ang proyektong hindi niya natapos suriin ang mga kalkulasyon dahil sa pagmamadali ng kanyang asawa na kumita ng pera. Ang unang bato ng karma ay opisyal ng gumulong. Suspended. Ang salitang ito na nakasulat sa pulang tinta sa ibabaw ng formal na dokumento ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa mukha ni Anton. Ang malakas na paghampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng mahogani na mesa ay lumikha ng isang tunog na nagpatalon sa kaba ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga inhinyero na nakayuko sa kanyang harap. Paanong nangyaring nagkaroon ng malaking pagkakamali sa sukat ng pundasyon? Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. Bakit ngayon nyo lang sasabihing hindi ligtas ang istruktura? Ang boses ni Anton ay gumaralgal sa galit. Isang uri ng galit na nagmumula sa takot na mabulgar ang kanyang kawalan ng alam. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang kanyang head engineer. Ang mukha ay puno ng pagod. Sir, ang mga kalkulasyong ginamit natin ay base sa mga binigay niyo sa amin noong nakaraang linggo. Akala namin ay dumaan na iyon sa pagsusuri ni Ma'am Elena tulad ng dati. Wala kaming sapat na oras para i-double check dahil minadali niyo ang pagpirma sa kontrata. Ang pangalan ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa natitirang kayabangan ni Anton. Sa loob ng 7 taon, ang mga ganitong teknikal na detalye ay hindi kailanman naging problema dahil bago pa man makarating sa mesa ng mga inhinyero, ang bawat numero ay dumaan na sa matalas na paningin ng kanyang asawa. Ngunit sa harap ng kanyang mga tauhan, tumanggi siyang ipakita ang kanyang pangungulila sa utak ng babaeng itinaboy niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Stella. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba lumulutang sa hangin habang hawak ang isang mamahaling designer bag. Nang makita ang tensyon sa loob ng silid, agad siyang lumapit kay Anton at hinawakan ang braso nito ng malambing. Babe, don't be too hard on them. Siguro naman ay may paraan pa para maayos ito nang hindi nalaman ng media, di ba? Baka kailangan lang nating palitan ang mga engineers na ito. Masyado silang mabagal. Sila ba ang mabagal, Stella? O ikaw ang nag-utos na laktawan ng ilang safety protocols para lang makuha natin yung early bonus? Ang tanong ni Anton ay nagpatahimik kay Stella. Ngunit ang babae ay mabilis na nagbago ng anyo. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Ang kanyang labi ay nanginig sa kunwari ay matinding sakit. How could you say that, Anton? Ginawa ko lang yun para sa atin. Para makita ni Tita Carmen na mas magaling ako kaysa sa losyang na Elena na yon. Tapos ngayon, isisisi mo sa akin? Ang pag-arte ni Stella ay tila isang lason na muling nagpalambot sa puso ni Anton. Kahit nasa kailaliman ng kanyang isipan ay alam niyang may mali. Pagsapit ng gabi sa kanilang mansyon,
Ang kapaligiran ay lalong naging mabigat. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 linggo. Hawak niya ang mga dokumentong nahanap niya sa cabinet ni Anton, ang mga utang ni Stella. Nang pumasok ang dalawa sa sala, hindi na nakapagpigil ang matanda. Tumayo siya kahit na masakit ang kanyang mga tuhod at hinarap si Stella. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella, isang sampal na nagpatahimik sa buong bahay. Manggaganso, inubos mo ang pera ng anak ko para sa sarili mong mga luho. Akala ko ba ay galing ka sa mayayang pamilya? Bakit kailangan mong gamitin ang kumpanya para bayaran ang mga utang mo sa sugal at alahas? Ang maskara ni Stella ay tuluyan ng natanggal. Sa halip na umiyak, humalakhak siya ng mapait at itinulak ang matanda pabalik sa silya. Maging tapat nga tayo, Tita Carmen. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong marangyang buhay ngayon dahil ang anak niyo ay isang mahinang lalaki na nakasandal lang sa asawa niya. At huwag mo akong sampalin dahil sa oras na bumagsak ang kumpanya ni Anton, ako lang ang may hawak ng mga kontak para makautang kayo sa mga black market lenders. Natigilan si Anton. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang babaeng akala niya ay ang kanyang kaligayahan ay isa palang buwaya na handa siyang lamunin. Ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Sa halip na aminin ang pagkakamali, muli siyang nagpadala sa takot na mawala ang kanyang posisyon sa lipunan. Hahanap ako ng paraan, ang tanging nasabi ni Anton habang nakatingin sa kawalan. Maglalabas ako ng pautang sa mga loan sharks. Itutuloy natin ang proyekto kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaang makitang bumagsak ako, lalo na ng mga taong nanonood sa atin ngayon. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid, ngunit sa bawat hakbang, ang katahimikan ng bahay ay tila bumubulong sa kanya. Bawat kanto ng mansyon ay nagpapaalala kay Elena. Nag-angat siya ng boses upang tawagin ang asawa. Elena, nasaan na ang kape ko? Ngunit tanging ang sarili niyang echo ang sumagot sa kanya. Ang katahimikan ay naging isang malupit na paalala na ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay ay wala na sa kanyang tabi. Ang mga ilaw sa loob ng malawak na ballroom ng Manila Hotel ay tila mga hiyas na nakasabit sa kisame, nagbibigay ng isang marangyang kinang sa bawat sulok ng silid. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay humahalo sa himig ng mga biolin na tumutugtog sa background. Sa gitna ng karangyang ito, ang bawat mata ay tila nahihigop patungo sa pintuan nang pumasok ang isang babaeng tila ba hinubog mula sa liwanag ng buwan. Nang si Elena ay nakasuot ng isang midnight blue na silk gown na yumayakap ng tama sa kanyang hubog, ang tela ay kumikinang sa bawat galaw niya na tila ba isang malalim na karagatan sa ilalim ng gabi. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinyon. Inilalantad ang kanyang mahaba at maputing leeg na dati ay palaging nakatago sa ilalim ng mga lumang apron. Wala siyang suot na maraming alahas, tanging isang pares ng perlas na hikaw, ngunit ang kanyang tunay na palamuti ay ang kislap ng kanyang mga mata, isang ningning ng katalinuhan at panibagong tiwala sa sarili. Sa tabi niya ay si Gabriel na nakasuot ng isang sakto at madilim na tuxedo. Ang paraan ng pagtayo ng lalaki na may bahagyang pagkiling patungo kay Elena bilang tanda ng proteksyon at paggalang ay nagpadama sa lahat na ang babaeng kasama niya ay hindi lamang isang panauhin, kundi isang reyna. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Anton ay pilit na nakikihalubilo sa ilang mga potensyal na mamumuhunan. Ang kanyang muka ay may bahid ng pagod na pilit itinatago ng makapal na pulbo. Katabi niya si Stella, na nakasuot ng isang matingkad na pulang damit na punong-puno ng mga sequin. Tila ba sumisigaw ng atensyon, ngunit kulang sa tunay na klase. Nang makita nila ang pagpasok ni Elena at Gabriel, tila huminto ang mundo para kay Anton. Ang basong hawak niya ay bahagyang nanginig. Halos tumapon ang laman nitong alak
Nang makilala ang babaeng dati, ay hindi niya man lang magawang tingnan ng diretsyo. Hindi nakapagpigil si Stella. Ang selos na parang apoy ay agad na nagninga sa kanyang dibdib nang makita ang kagandahan ni Elena na hindi kailanman niya mapapantayan. Hinila niya si Anton patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Ang kanyang mga hakbang ay matitigas at puno ng masamang intensyon. Well, tignan mo nga naman kung sino ang narito. Ang dating labandera ng bahay mukhang nakahanap agad ng bagong pagsasandalan. Ang boses ni Stella ay matinis at puno ng pangungutya. Sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid nila. Magkano ba ang bayad sa'yo para magsuot ng ganyang damit, Elena? O baka naman ginagamit mo lang ang galing mo sa pagpapaawa para makakuha ng atensyon mula sa mga lalaking tulad ni Sir Gabriel? Ang bawat salita ni Stella ay tila isang malinaw na pag-atake, ngunit si Elena ay nanatiling kalmado. Hindi siya kumurap, hindi rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hawak na wine glass sa mesa at hinarap ang dalawa. Ang kagandahan ay hindi nabibili ng mamahaling damit, Stella. Katulad ng kung paano ang katalinuhan ay hindi nakukuha sa simpleng pag-upo sa opisina ng isang CEO. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit may talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Tumingin siya sa mga mamumuhunang nakikinig sa paligid. Narinig ko na pinag-uusapan niyo ang bagong proyekto sa San Jose. Sayang naman kung mamumuhunan kayo sa isang istruktura na ang pundasyon ay may maling kalkulasyon sa seismic pressure. Ang 3% pagkakamali sa sukat ay sapat na para gumuho ang buong gusali sa loob lamang ng 5 taon. Sigurado ba kayong gusto niyong itaya ang pangalan niyo sa isang inhinyerong hindi man lang alam kung paano magbasa ng sarili niyang blueprint nang wala ang kanyang dating asawa? Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Ang mga mamumuhunan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno na ng pagdududa kay Anton. Namutla ang lalaki, ang kanyang lalamunan ay tila tinuyuan ng hangin. Hindi niya akalain na, sa harap ng lahat, gagamitin ni Elena ang kanyang sariling kaalaman upang ilantad ang kanyang kahinaan. Bago pa man makasagot si Stella, naramdaman ni Elena ang isang mainit at matatag na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang likuran, malapit sa kanyang baywang. Iyon ay si Gabriel. Ang kanyang haplos ay hindi mapangangkin, kundi isang tahimik na suporta na nagbibigay ng lakas. Ipinapakilala ko sa inyo si Elena. Ang malalim na boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa ballroom, puno ng awtoridad. Siya ang aking senior strategic architect. Siya ang utak sa likod ng lahat ng bagong tagumpay ng Prime Crest Holdings. At para sa mga hindi nakakaalam, ang katalinuhan niya ay hindi kailanman naging for sale. Ito ay isang likas na yaman na maswerte ang kumpanyang mayroon siya. Tumingin si Gabriel kay Anton nang may halong hamon at pangmamaliit. Salamat sa pagpapakawala sa kanya, Mr. De Los Reyes. Ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay naging pinakamahalagang biyaya para sa akin. Tumalikod ang dalawa. Iniwan sina Anton at Stella na nakatayo sa gitna ng ballroom, tila mga rebulto ng kahihiyan. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Siya na ang liwanag na nagdidikta ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat hakbang ni Anton sa loob ng madilim na mansyon ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling dangal. Ang boses ni Elena sa ballroom kanina ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala, hindi siya makatanggap na ang babaeng itinuring niyang walang silbi ay ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasa niya noon.
Naglakad siya patungo sa dating sulok ni Elena sa maliit na silid-aklatan. Binuksan niya ang lumang desktop computer na matagal nang hindi nagagalaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, lumitaw ang mga folder na may mga pangalang hindi niya pinansin noon. Draft_project_A, Calculations_final, Anton_revisions. Nang buksan niya ang isa sa mga file, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat disenyo, ang bawat sukat, at ang bawat teknikal na detalye ay may nakatagong digital signature sa sulok. Isang maliit na simbolong hugis rosas, ang paboritong bulaklak ni Elena. Nakita niya ang bawat petsa. Lahat ng ito ay ginawa sa mga oras na dapat ay natutulog na ang babae pagkatapos ng maghapong paglilingkod sa kanila. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang harap tulad ng isang bomba. Siya ay isang hamak na magnanakaw ng talento. Isang parasite na nabuhay sa katalinuhan ng kanyang asawa habang tinatawag itong mangmang. Ano yan, Anton? Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa lumang computer na yan? Ang boses ni Stella ay gumaralgal mula sa pinto. Puno ng pagkayamot habang tinatanggal ang kanyang mga hikaw. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga sinabi ng babaeng yun kanina. Nagpapansin lang siya dahil kasama niya ang CEO ng Primecrest. Lumingon si Anton. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Manahimik ka, Stella. Sa loob ng 7 taon, ang kumpanya ko ay lumago dahil sa kanya. At ikaw, ano ang ginawa mo simula nang pumasok ka sa buhay ko? Inubos mo ang pera ko? Niregalo mo sa akin ang mga utang na hindi ko alam kung paano babayaran. At ngayon, pati ang huling proyekto ko ay gumuho dahil sa mga maling payo mo. Ang maskara ni Stella ay tuluyan ng nalaglag. Sa halip na matakot, humalakhak siya ng mapait, isang tunog na puno ng lason at pangungutya. O bakit sa akin ang sisi? Hindi ba't ikaw ang lalaking gustong-gustong marinig na ikaw ang pinakamagaling? Pinaniwala lang kita sa gusto mong paniwalaan, Anton. Kung hindi ka naging masyadong tanga at kampante, sana ay napansin mong ang asawa mo ang tunay na haligi ng kumpanya mo. Pero mas pinili mong tumingin sa akin dahil mas madali akong kasamang mangarap kaysa sa asawa mong palaging nagsasabi sa iyo ng katotohanan. Ang pagsasagutan nila ay naging isang marahas na palitan ng mga masasakit na salita na nagpayanig sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang mahina at hirap na boses ang narinig mula sa pasilyo. Si Doña Carmen, na nakasandal sa pader at hawak ang kanyang dibdib, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Anton? Stella? Ano itong naririnig ko? Ang boses ng matanda ay halos pabulong na lamang, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa demand letter na hawak ni Anton. Nang ma-realize niya ang laki ng problemang kinakaharap ng kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Biglang bumagsak si Doña Carmen sa sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa matigas na marmol ay bumasag sa kaguluhan ng dalawa. Mama! Sigaw ni Anton habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. Ngunit si Stella ay nanatiling nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa matanda, nang walang anumang bakas ng pag-aalala. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Anton. Wala akong kasalanan kung mahina ang puso ng nanay mo. Ang boses ni Stella ay malamig pa sa yelo. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at nagsimulang maglakad palabas. Ayusin mo ang gulo mo. Hindi ako pumirma para maging caregiver ng isang matandang pabigat at asawa ng isang lalaking malapit ng mabilanggo. Ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Stella ay nagsilbing huling hudyat ng pag-iisa ni Anton. Habang karga ang kanyang inang walang malay, naalala ni Anton ang bawat gabi nang si Elena ang nag-aalaga sa matanda. Ang bawat sakripisyo na kailanman
ay hindi niya pinasalamatan. Nang madala niya ang ina sa isang maliit at tinitipid na ospital dahil ang kanyang mga credit card ay isa-isa nang nabablock, natagpuan ni Anton ang kanyang sarili na nakaupo sa isang lumang silya sa hallway. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang isang matigas na bagay. Inilabas niya ito, ang gintong singsing ni Elena na iniwan nito sa mesa. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Anton. Bumabagsak sa ibabaw ng singsing. Ito na ang kabayaran. Ang bawat pang-aapi, bawat pangmamaliit at bawat pagkakataong tinapon niya ang antin, utang na loob, ay nagbabalik sa kanya ng 10 ulit na mas masakit. Hawak niya ang huling alaala ng kanyang nakaraan, habang ang kanyang kinabukasan ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ang bawat titik sa screen ng kanyang telepono ay tila mga langgam na gumagapang, nagdadala ng balitang dati ay baka ikinadurog ng kanyang puso. Binasa ni Elena ang mensahe mula sa isang dating kasambahay na nanatiling tapat sa kanya. Ang balita tungkol sa pagkakaospital ng kanyang dating biyenan at ang unti-unting pagguho ng kumpanya ni Anton ay pumasok sa kanyang isipan, ngunit ang inaasahan niyang pait o galit ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim at payapang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ipinatong niya ang telepono nang nakataob sa ibabaw ng mesa. Ang sakit ng nakaraan ay tila isang malabong anino na lamang na unti-unting tinatangay ng hangin, at sa pagkakataong ito, pinili niyang huwag nang lumingon pa. Sa loob ng malawak na opisina ng Primecrest, ang tanging maririnig ay ang mahinahong ritmo ng ulan na humahampas sa malalaking bintanang salamin. Ang mga patak ng tubig ay tila mga kristal na gumuguhit sa dilim ng gabi, nagbibigay ng isang mapayapang boses sa gitna ng matinding pagtatrabaho. Nakatitig si Elena sa malaking blueprint ng Megacity Project. Ang proyektong ito ang kanyang obra maestra, isang pangarap na binuo niya, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sariling kakayahan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, dala ang 2 tasa ng mainit na sokola. Hindi niya kailangang magsalita. Ang amoy ng tsokolate at ang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na upang malaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Ipinatong ni Gabriel ang tasa sa gilid ng mesa ni Elena. Tinitiyak na hindi mababasa ang mga mahahalagang papel. Hindi kape ang kailangan mo ngayon, Elena. Ang boses ni Gabriel ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Kailangan mo ng tamis at init na magpapaalala sa iyo na tapos na ang panahon ng pagpapakapagod ng walang kapalit. You deserve to be taken care of too. Nag-angat ng tingin si Elena at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Sa loob ng 7 taon, nasanay siyang magsilbi, magbantay, at magsakripisyo nang hindi man lang tinatanong kung kumain na ba siya o kung maayos ba ang kanyang pakiramdam. Ang simpleng pag-aalala ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa mga bitak ng kanyang kaluluwa. Salamat, Gabriel, ang tanging nasabi ni Elena bago humigop ng mainit na inumin. Ang tamis nito ay humaplos sa kanyang dila, kasabay ng pagdaloy ng isang hindi maipaliwanag na saya sa kanyang dibdib. Alam mo, pagpapatuloy ni Gabriel habang nakasandal sa gilid ng mesa, pinapanood ang bawat galaw ni Elena. Ang megacity na ito, hindi lang ito tungkol sa mga gusali at kalsada. Tungkol ito sa pagtatayo muli ng isang imperyo mula sa mga guho ng nakaraan, at ikaw ang arkitekto ng bagong buhay na yon. I'm just lucky to be the one holding the umbrella for you while you build it. Lumakad sila patungo sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalunod sa ulan. Dahil sa lamig ng aircon at ng panahon, bahagyang nanginig ang balikat ni Elena. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. Naramdaman ni Elena ang init ng katawan ng lalaki, isang proteksyon na hindi kailanman niya naramdaman noon. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay
sa mga balikat ni Elena, isang hawak na puno ng respeto at pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Elena, bulong ni Gabriel, ang kanyang hininga ay humahaplos sa buhok ng babae. Huwag kang matakot na sumandal. Hindi lahat ng humahawak sa'yo ay may balak kang pabagsakin. Ang ilan sa amin, gusto lang kaming maging saksi sa muling paglipad mo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humilig ang ulo ni Elena sa balikat ni Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaki na tila sumasabay sa kanyang sariling kaba. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng salita. Isang pangako ng katapatan, isang pag-asa ng bagong simula, at ang unti-unting pag-usbong ng isang pag-ibig na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Ang gabi ay tila tumigil, hinahayaan silang manatili sa ganoong posisyon habang ang ulan sa labas ay patuloy na naghuhugas sa mga dumi ng kahapon. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ay tila isang saksi sa pag-usbong ng isang bagong Elena. Isang babaeng hindi na natatakot magmahal dahil alam na niya ang kanyang tunay na halaga. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, tumunog ang intercom sa mesa ni Gabriel. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng pagkabahala. Sir, kakarating lang ng listahan ng mga kalahok para sa final bidding ng Mega City Project bukas. May isang kumpanyang pumasok sa huling sandali bilang subcontractor ng ating pinakamalaking kalaban. Sino ko nino? Maikling tanong ni Gabriel habang ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapulupot ng bahagya kay Elena. Ang De Los Reyes Construction, sir. Mukhang ibinigay nila ang lahat ng kanilang natitirang assets para lamang makasali sa huling laban na ito. Nagkatinginan sina Elena at Gabriel. Ang anino ng nakaraan ay tila sinusubukang humabol sa huling pagkakataon bago tuluyang lamunin ng liwanag ng umaga. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Elena habang naglalakad siya sa masikip at maingay na hallway ng pampublikong ospital. Ang bawat daing ng mga pasyente sa gilid at ang tunog ng mga gulong ng stretchers ay tila mga boses na nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis bumaliktad ang tadhana. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Nakayuko, gusot ang damit, at tila ba pasan ang buong daigdig. Si Anton ay nakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat bago ito napuno ng isang desperadong ningning nang makilala si Elena. Elena, nandito ka. Ang boses ni Anton ay gumaralgal. Tila ba ang makita ang dating asawa ay ang huling himalang hinihintay niya. Salamat. Salamat sa pagbayad ng initial bills ni Mama. Wala na akong mahinga ng tulong. Si Stella, kinuha niya ang lahat, ang kumpanya, ang pera. Wala na, Elena. Nanatiling nakatayo si Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Wala siyang nararamdamang awa, tanging isang malalim na pagod sa harap ng taong minsan niyang inalaya ng buhay. Binayaran ko ang bills dahil naging ina rin siya sa akin sa loob ng 7 taon, Anton. Ginawa ko yon para sa sarili kong konsensya, hindi para sa'yo. Huwag mong lagyan ng ibang kahulugan ang pagkilos ko. Bago pa man makapagsalita si Elena ng higit pa, biglang lumuhod si Anton sa harap niya. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa madumi at malamig na sahig ng ospital ay umalingaw-ngaw sa paligid. Dahilan upang mapatingin ang ilang mga nurse at pasyente. Ang dating mayabang na CEO ay nanginginig na humawak sa laylayan ng mamahaling coat ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng mantsa sa malinis na tela. Elena, nagmamakaawa ako. Bumalik ka na. Hindi ko kayang mawala ang Mega City Project. Ikaw lang ang nakakaalam ng bawat detalye ng design na, yun, tulungan mo akong manalo bukas. Pagkatapos nito,
Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magbabago ako, Elena. Papatunayan ko sa iyo na mahal kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kamay ni Anton sa kanyang damit. Ang bawat haplos ng lalaki ay tila isang lason na gusto niyang iwaksi. Hindi mo ako kailangan, Anton. Kailangan mo ang utak ko na minsan mong tinawag na walang kwenta. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad na tila ba isang reyna na naghahatol sa isang traidor. Sa bawat luhod mo ngayon, nakikita ko lang kung gaano ka kadesperado para sa pera at posisyon, hindi para sa akin. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang malaking kasinungalingan na kahit ikaw ay hindi mo na pinaniniwalaan. Ang Elena na dating alipin mo ay matagal nang namatay sa gabing narinig ko ang katotohanan. Mula sa malayo, nakatayo si Gabriel. Hindi siya lumapit, hindi siya nanghimasok. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na anino na nagbibigay ng puwang kay Elena upang tapusin ang kanyang sariling laban. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pagtitiwala. Hinahayaan ng babaeng mahal niya na mahanap ang kanyang sariling hustisya. Nang tumalikod si Elena at magsimulang maglakad palayo, kasama si Gabriel, ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang musika ng pagtatapos. Iniwan nila si Anton na nakaluhod pa rin, isang basag na anino ng isang lalaking nagtapon ng tanging kayamanan na mayroon siya. Ngunit sa dilim ng parking lot ng ospital, isang pulang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ni Anton habang ito ay papabas ng gusali. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Stella. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit at inggit. Huwag ka nang magmakaawa sa babaeng yan, Anton. Hindi ka na niya pakikinggan. Ang boses ni Stella ay parang ahas na bumubulong sa gitna ng gabi. Inilahad niya ang isang itim na folder sa bintana. Narito ang kailangan mo. Ang kopya ng final architectural plan ng Prime Crest para sa Mega City. Nakuha ito ng contact ko sa loob. Gamitin mo ito bukas. Kung hindi mo siya makukuha pabalik, sirain mo siya sa harap ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang kinukuha ang folder. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila isang pangako ng pag-asa, ngunit may kasamang malansang amoy ng pagtataksil. Ang laban bukas ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang madilim na balak na handang sunugin ang lahat para lamang sa paghihiganti. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Elena. Nakita ko na ang security logs. May pumasok sa main server gamit ang lumang access code na hindi pa pala natatanggal. Iyang boses ni Gabriel ay tila isang malalim na dagundong sa gitna ng katahimikan ng kanilang opisina. Nakatayo siya sa likuran ni Elena habang ang babae ay nakatitig sa monitor kung saan kumikislap ang isang pulang babala. Ang bawat pagpindot ni Elena sa mga key ng kanyang computer ay lumikha ng isang mabilis at maayos na ritmo sa loob ng silid. Tila ba nakikipagkarera siya sa oras. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Walang ibang taong kasing desperado at kasing alam ng kanyang mga lumang codes, kundi ang lalaking 7 taon niyang nakasama. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat ng pagkadismaya. Hindi dahil sa takot na manakaw ang kanyang gawa, kundi dahil sa katotohanang hanggang sa huling sandali, pinili pa rin ni Anton ang madilim na landas. Hayaan mo silang makuha ang file na yon, Gabriel. Ang boses ni Elena ay malamig at puno ng determinasyon. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa ilalim ng liwanag ng screen. Inasahan ko na ito. Ang folder na draft_mega_city_final ay may nakatagong flaw sa structural load-bearing calculations. Isang pagkakamali na tanging ang orihinal na gumawa lang ang makakakita at makakaayos. Kung susubukan nilang gamitin yon bukas, lalakad sila ng diretso sa sarili nilang bitag.
Isang bakas ng paghanga ang sumilay sa mukha ni Gabriel. Humakbang siya palapit at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elena na nakahawak sa mouse. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapatatag sa naglalayag na damdamin ng babae. Matalino ka, Elena. Ngunit huwag mong kalimutang hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang sumpa ng proteksyon. Ngayong gabi, babaguhin natin ang kabuuan ng ating presentasyon. Gagawa tayo ng isang disenyong mas matatag, mas makabago, at walang kahit anong bakas ng nakaraan mo sa kanila. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mausok na silid, sina Anton at Stella ay nagdiriwang. Ang tunog ng pagkakalansing ng kanilang mga baso ng wine ay tila isang musika ng tagumpay para sa kanilang mga pandinig. Nakalatag sa mesa ang mga dokumentong ninakaw mula sa server ng Prime Crest. Ang mga mata ni Stella ay nagnininga sa inggit at katuwaan habang binabasa ang bawat pahina. Ito na yun, Anton. Bukas, sa harap ng bidding committee, ipapakita natin ito bago pa man makapagsalita si Elena. Sasabihin nating ninakaw niya ang design mula sa kumpanya mo bago siya umalis. Hahayaan nating lamunin siya ng kahihihiyan sa harap ng kanyang bagong boss. Ang boses ni Stella ay parang isang ahas na naglalabas ng lason. Humigop ng alak si Anton, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. May isang maliit na bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing mali ito, ngunit ang bulag na ambisyon at ang takot na mabilanggo sa utang ay mas matimbang. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam kung saan galing ang file na ito, Stella. Kapag nanalo tayo bukas, mababayaran ko na ang lahat ng utang ko at maibabalik ko ang dangal ni Mama. Ang umaga ng bidding ay dumating ng may dalang makapal na ulap at malamig na hangin. Habang lula ng sasakyan ni Gabriel patungo sa convention center, mahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Nang marating nila ang expressway, isang itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa likuran at mabilis na pumuwesto sa harap ng kanilang sasakyan. Marahas na inapakan ni Gabriel ang preno. Nagdulot ng isang matinis na tunog mula sa mga gulong na kumiskis sa aspalto. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Elena ay nanigas sa takot habang nakatingin sa sasakyang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay tago sa ilalim ng mga cap. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ni na Gabriel ay puno ng banta. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni na Elena ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ng babae. Manatili ka rito, Elena. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ang utos ni Gabriel ay matigas at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isa sa mga lalaki ay lumapit sa bintana ni Elena at itinapat ang isang pirasong papel na may nakasulat na mensahe. Huwag kayong sisipot sa bidding kung gusto niyo pang makitang buhay ang inyong kinabukasan. Ang takot ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Elena. Alam niyang ito na ang huling, desperadong hakbang ni Anton. Ngunit sa gitna ng panganib, isang hindi maipaliwanag na lakas ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang babaeng madaling takutin. Ang bawat sakripisyo niya sa nakaraan ay nagpatibay sa kanyang loob upang harapin ang kahit na anong bagyo. Ang malawak na silid ng bidding hall ay balot ng isang mabigat na tensyon. Tila ba ang bawat hininga ng mga taong naroroon ay binabantayan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Anton sa harap ng malaking screen. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay basang-basa ng pawis sa ilalim ng mga maliliwanag na ilaw. Ngunit ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng isang pekeng kumpiyansa. Sa kanyang tabi, si Stella ay nakaupo sa hanay ng mga manunood. Ang kanyang mga mata
ay nanunuya habang nakatingin sa bakanteng upuan na nakalaan para sa Prime Crest Holdings. Ang proyektong ito ay bunga ng 7 taon naming pagsusumikap. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kabakahan. Ang bawat kalkulasyon sa pundasyon at ang makabagong seismic resistance ng aming disenyo ay tinitiyak na ang megacity ay tatagal ng higit sa 1 siglo. Ito ang aming alay para sa pag-unlad ng bansa. Habang ipinapakita ni Anton ang mga slide ng ninakaw na plano, ang mga miyembro ng bidding committee ay nagsimulang magbulungan. Isang matandang inhinyero na kilala sa kanyang pagiging strikto ang nag-ayos ng kanyang salamin at tumitig ng matagal sa screen. Mr. Delos Reyes, maaari mo bang ipaliwanag ang load-bearing distribution sa 2 palapag? Batay sa iyong ipinapakitang blueprint, tila may malaking pagkakataon na hindi kayanin ng mga pangunahing column ang bigat ng istruktura sa oras na magkaroon ng malakas na lindol. Natigilan si Anton. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Tumingin siya sa mga numero sa screen, ngunit ang mga ito ay tila mga banyagang titik na hindi niya kayang basahin. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang sinusubukang maghanap ng sagot na wala naman sa kanyang isipan. Ang distribution po ito ay binuo gamit ang isang advanced algorithm. Ito ay ligtas. Sigurado po ako. Sigurado ka ba o basta mo lang kinuha ang disenyo na hindi mo naman naiintindihan? Ang malakas at matatag na tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa likuran ng hall ay nagpalingon sa lahat. Ang bawat yabag ng sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Anton. Pumasok si Elena. Ang kanyang anyo ay nagliliyab sa ganda at awtoridad. Suot ang isang puting power suit na tila ba isang baluti ng isang reynang handa na sa digmaan. Kasunod niya si Gabriel na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng isang hindi matatawarang proteksyon para sa babaeng nasa kanyang tabi. Hindi sila napigilan ng mga humarang na tauhan sa expressway. Ang lakas ng loob ni Elena ay mas matimbang kaysa sa anumang pananakot. Umakyat si Elena sa entablado. Diretsong naglakad patungo sa podium at hindi man lang tiningnan si Anton. Inilabas niya ang kanyang sariling memory drive at isinaksak ito sa system. Isang bagong disenyo ang lumitaw sa screen. Isang mas matayog, mas matatag, at mas perpektong bersyon ng megacity. Ang planong ipinakita ni Mr. Delos Reyes ay isang lumang draft na puno ng sadyang inilagay na mga pagkakamali. Ang boses ni Elena ay malinaw at malamig. Bawat salita ay tumatama sa pandinig ng lahat na parang isang hatol. Isang malaking insulto sa propesyong ito na ang isang tao ay tumayo rito at magmakaawa para sa isang proyektong hindi niya man lang kayang ipaliwanag ang mga pangunahing pundasyon. Mr. Delos Reyes, ang disenyong ninakaw niyo ay isang bitag. Ang seismic pressure na tinutukoy niyo, hindi iyon gagana dahil ang ginamit ninyong formula ay para sa mga maliliit na bahay, hindi para sa isang lungsod. Hinarap ni Elena si Anton. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa katotohanan. Sa loob ng 7 taon, ako ang nag-iisip para sa iyo. Ngayong wala na ako sa tabi mo, ang tanging natira sa iyo ay ang iyong kayabangan at ang iyong kawalan ng kakayahan. Namutla si Anton. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kahihiyan sa harap ng mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno at mga kapwa negosyante. Ang bawat bulungan sa paligid ay tila mga sampal na nagpapamukha sa kanya ng kanyang pagkatalo. Si Stella na kanina ay nakangisi ay dahan-dahang tumayo at sinubukang lumabas ng silid nang hindi napapansin. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga bota ay narinig mula sa gilid ng hall. 4 na mga pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang bawat pagkakalansing ng mga kagamitang bakal sa kanilang mga baywang ay nagbigay ng isang nakakatakot na babala. Mr. Anton Delos Reyes,
Meron kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa mga kasong corporate espionage, pagnanakaw ng intelektual na pag-aari, at pandaraya sa mga kontrata ng gobyerno. Ang boses ng opisyal ay puno ng awtoridad. Ang bawat mata sa loob ng bidding hall ay nakatitig sa pagbagsak ng isang lalaking akala ay hari ng industriya. Lumapit ang isang pulis at dahan-dahang inilabas ang mga bakal na posas. Ang tunog ng paglak ng metal sa mga pulso ni Anton ay nagsilbing huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang kasinungalingan. Elena, Elena, patawarin mo ako. Ang pabulong na pagsamo ni Anton habang hila-hila siya ng mga pulis palabas, ngunit si Elena ay nanatiling nakaharap sa komite. Ang kanyang likuran ay matatag na tila isang pader na hindi na kailanman muling masisira. Naramdaman ni Elena ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Iyon ay kay Gabriel. Ang init ng haplos nito ay tila nagsasabing, tapos na ang laban. Malaya ka na. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Kasabay ng pagbagsak ng huling pader ng kanyang nakaraan. Sa unang pagkakataon, ang korona ng kanyang tagumpay ay hindi nagawa sa sakripisyo, kundi sa kanyang sariling dangal. Ang bawat sulok ng mansyong dati ay puno ng yabang at karangyaan, ay tila pinuno na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng malawak na silid-tulugan, ang tunog ng mabilis na pagbubukas at pagsasara ng mga drawer ay bumasag sa kapayapaan ng gabi. Si Stella ay balisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang marahas na isinisilid ang mga mamahaling alahas at designer bag sa loob ng isang malaking maleta, ang bawat piraso ng tela at bawat kislap ng brilyante na kanyang hinahawakan ay tila mga huling piraso ng isang mundong pilit niyang tinatakasan. Isang tawag mula sa kanyang telepono ang nagpatigil sa kanyang pagkilos. Nandyan ka na ba? Oo, dala ko na ang lahat ng cash. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Iiwan ko na ang talunang yun. Ang boses ni Stella ay malamig at puno ng pagmamadali. Wala na ang malambing na tono na ginagamit niya kay Anton. Ang natira na lamang ay ang tunay na anyo ng isang babaeng nabubuhay para sa sariling kapakanan. Samantala, bumukas ang malaking pintuan sa ibaba. Pumasok si Anton. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong lalaking nakilala ng lahat. Ang kanyang barong ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay gulo. At ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakalabas siya pansamantala sa pamamagitan ng piyansang galing sa huling natitirang alahas ng kanyang ina. Ngunit ang kalayaang iyon ay tila isang mas masakit na parusa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang itinayo niya sa bahay na ito. Nang marating niya ang itaas na palapag, natagpuan niya si Stella na kasalukuyang hila-hila ang maleta patungo sa pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng pait at ang isa naman ay puno ng pandidiri. Saan ka pupunta, Stella? Sa gitna ng lahat ng ito, iiwan mo ako? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, isang mahinang pagsamo na tila ba isang bata na nawawala sa dilim. Humalakhak si Stella, isang tunog na puno ng lason na tila ba hinihiwa ang natitirang dangal ni Anton. Akala mo ba talaga ay mananatili ako rito? Para ano, Anton? Para panoorin kang mabulok sa kulungan. Para maging caregiver ng nanay mong walang ibang ginawa kundi laitin ako? You're a loser now, Anton. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat, wala na ang asawa mong siyang tunay na dahilan kung bakit ka naging tao sa harap ng iba. Minahal kita, Stella. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, sigaw ni Anton. Ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom habang ang mga luha ng pagsisisi ay nagsisimulang dumaloy. Minahal? Hindi, Anton. Minahal mo ang paraan ng pagpuri ko sa ego mo. Minahal mo ang ilusyon na mas magaling ka kay Elena. Ang boses ni Stella
ay naging matalim na parang labaha. You were just a house dog, Anton. Isang asong madaling paamuhin basta't binubulungan ng matatamis na salita. Ngayong wala ka ng pakinabang, bakit pa ako magtatagal? Goodbye, Anton. Good luck sa paniningil ng mga inutangan mo. Marahas na itinulak ni Stella si Anton nang subukan siyang harangan nito. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pintuan ng silid ay tila huling hudyat ng pagbagsak ng imperyong binuo ni Anton sa buhangin. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Madilim doon at malamig. Binuksan niya ang refrigerator, ngunit tanging mga panis na pagkain at bakanting lagayanan ang nakita niya. Naalala niya, ang mga gabi ng pag-uwi niya ay may nakahandang mainit na pagkain sa ibabaw ng mesa. Mga putahing niluto ni Elena nang may pagmamahal kahit na palagi niya itong pinapagalitan. Ang amoy ng bawang at sariwang ulam ay tila nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit kapag idinilat niya ang kanyang mga mata, ang tanging naroon ay ang amoy ng alikabok at kapabayaan. Nanghina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa sahig ng kusina. Ang kanyang kamay ay dumampi sa isang basag na frame ng larawan na naiwan sa ilalim ng mesa. Iyon ang larawan ng kanilang kasal. Ang mukha ni Elena sa larawan ay puno ng pag-asa, habang ang kanyang sariling mukha ay puno ng kayabangan. Dinampot niya ang isang piraso ng basag na salamin. Ang matalim na dulo nito ay nag-iwan ng isang maliit na sugat sa kanyang daliri. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig niya ang malakas na pagkatok mula sa labas ng gate. Hindi ito ang mahinhin na katok ni Elena. Ito ay ang marahas at sunod-sunod na pagbagsak ng mga kamay sa bakal. De los Reyes, alam naming nandyan ka. Lumabas ka at bayaran mo ang mga utang mo. Ang sigaw ng mga lalaki mula sa labas ay puno ng banta. Napayakap si Anton sa kanyang sariling mga binti habang nanginginig sa takot. Ang bawat malakas na tunog mula sa labas ay tila boses ng kanyang mga kasalanan na naniningil na sa kanya. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malawak na kulungan kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga multo ng kanyang mga maling desisyon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho at wala ng Elena na darating upang iligtas siya mula sa pagkakataong ito. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng hapon. Ang makulimlim na ulap ay tuluyan ng bumigay at nagpakawala ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kalsada ay lumilikha ng isang malabo at malamig na usok, bumabalot sa paligid ng isang matinding kalungkutan. Sa harap ng malaking gate ng mansyon na dati ay pag-aari ng mga De los Reyes, ang tunog ng pagkakalansing ng mabigat na kadena at ang paglak ng malaking padlock ay nagsilbing huling hudyat ng kanilang pagpapaalis. Si Anton ay nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa ang kanyang manipis na polo shirt. Hawak niya ang isang tattered na maleta na ang gulong ay sira na, habang ang kabilang kamay niya ay nakaalalay sa kanyang ina na si Doña Carmen. Ang matanda ay nakaupo sa ibabaw ng isang basang karton. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay punong-puno na ng putik at dumi. Ang bawat ubo ng matanda ay tila isang tinik na tumutusok sa puso ni Anton, ngunit wala siyang magawa. Wala na silang pera, wala na silang matuluyan, at ang lahat ng kanilang mga kaibigan ay tila naglaho na parang bula sa oras ng kanilang pangangailangan. Ito na ba ang dulo, Anton? Saan tayo pupunta? Ang boses ni Doña Carmen ay halos pabulong na lamang, nahahaluan ng panginginig dahil sa tindi ng lamig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangmamata, ay wala nang makitang pag-asa. Hindi makasagot si Anton. Nakatingin lamang siya sa kalsada, dinaramdam ang bawat patak ng ulan na tila mga sampal ng tadhana sa kanyang mukha. Sa kabilang dako ng lungsod,
Sa loob ng isang madilim at mabahong kwarto sa isang mumurahing motel, si Stella ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa pag-iyak. Binuksan niya ang kanyang bag, ngunit ang tanging nakita niya ay isang pirasong papel na may nakasulat na mensahe mula sa kanyang karelasyon. Salamat sa pera, Stella, pero hindi ko kailangan ng isang babaeng kriminal na tulad mo. Huwag mo na akong hahanapin. Ang lahat ng perang ninakaw niya, ang lahat ng alahas na kanyang pinaghirapang makuha sa pamamagitan ng panloloko, ay tinangay ng lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng motel ay tila isang nakakatakot na awit para sa kanya. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang batas ng tao at ang batas ng karma ay sabay na kumatok sa kanyang pinto. Bumalik ang eksena sa kalsada kung saan naroon sina Anton. Isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabagtas sa baha. Ang mga gulong nito ay tahimik na gumuguhit sa tubig. Habang papalapit ang sasakyan sa kinaroroonan ni Anton, bahagyang bumagal ang takbo nito. Sa loob ng sasakyan, ang paligid ay balot ng init at bango ng mamahaling leather at sariwang bulaklak. Si Elena ay nakaupo sa backseat. Ang kanyang muka ay payapa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga butil ng ulan na dumadaloy sa salamin ay tila mga kristal na naghihiwalay sa kanya mula sa mundong tinalikuran na niya. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Elena, ang malambot na boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Tumingin siya sa labas kung saan nakita niya ang isang lalaki at isang matandang babaeng kaawa-awa sa gitna ng ulan. Si Anton yun, di ba? Gusto mo bang huminto tayo? Maari nating tawagan ang social services para sa kanila. Tumingin si Elena sa direksyong itinuturo ni Gabriel. Nakita niya ang kanyang dating asawa, ang lalaking nagmaltrato sa kanya, ang lalaking tinawag siyang walang utak, ang lalaking itinapon siya para sa iba. Nakita niya ang bawat linya ng pait at pagsisisi sa mukha ni Anton habang ito ay nakatingin sa kanilang sasakyan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo sa pagitan ng makapal na salamin. Nakita ni Elena ang pag-asa sa mga mata ni Anton, ang desperasyon na muling mapansin, ang hiling na iligtas muli. Dahan-dahang umiling si Elena. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na Gabriel. Ang boses ni Elena ay malinaw at puno ng kalayaan. Ang kwento nila ay tapos na sa buhay ko. Ang pagtulong ko sa kanila sa ospital noon, ang huling utang na loob na binayaran ko. Ngayon, oras na para sa kanila na harapin ang sarili nilang katotohanan. Ipagpatuloy na natin ang paglalakad. Hindi ibinaba ni Elena ang bintana. Hindi niya binigyan si Anton ng kahit isang salita ng galit o awa. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamabigat na parusa para sa lalaking nagnanais pa rin ng kanyang atensyon. Sa harap ng kanyang tagumpay, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang kawalan ng pakialam. Muling bumilis ang takbo ng sasakyan ni Gabriel. Ang tubig na nalsik mula sa mga gulong nito ay bahagyang tumalsik sa paanan ni Anton. Tila ba isang huling pamamaalam. Pinanood ni Anton kung paano tuluyang naglaho ang mga ilaw ng sasakyan sa gitna ng makapal na ulan. Dala ang babaeng siya ang nagtaboy, ang babaeng siya ang sumira, at ang babaeng ngayon ay hinding-hindi na niya muling maaabot. Ang bawat patak ng ulan ay patuloy na bumabagsak, hinuhugasan ang mga bakas ng gulong sa kalsada. Ang gabi ay naging saksi sa isang pagtatapos at isang bagong simula. Ang hustisya ng tadhana ay hindi palaging dumarating sa anyo ng dahas. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang saradong pinto at isang matatag na hakbang patungo sa liwanag habang iniiwan ang kadiliman sa likuran. Isang taon ang mabilis na lumipas
na tila ba isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa ilalim ng isang maningning na umaga. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng Prime Crest Holdings, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok ng opisina ni Elena. Wala na ang babaeng nakadaster at amoy sibuyas. Ang kaharap ng mundo ngayon ay isang babaeng may taglay na kakaibang kinang, nakasuot ng isang beige na suit na nagpapakita ng kanyang sopistikadong ganda at hindi matatawarang talino bilang senior partner ng kumpanya. Sa kanyang mesa, isang maliit na balita sa pahayagan ang nakakuha ng kanyang atensyon bago niya ito itabi. Ang balita ay tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho bilang kargador sa pantalan ng Maynila na kasalukuyang naghihikahos upang tustusan ng gamot ng kanyang inang nakaratay sa isang pampublikong ward. Hindi na binanggit ang pangalan, ngunit alam ni Elena kung sino ang tinutukoy ng tadhana. Sa kabilang banda, si Stella ay kasalukuyan nang nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng rehas, malayo sa mga luho at kasinungalingang binuo nito. Natanong ni Elena ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya? Sa loob ng kanyang tahimik na puso, nahanap niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o pagtanggap muli sa taong nanakit sa kanya. Para kay Elena, ang tunay na pagpapatawad ay ang kawalan na ng pait sa bawat paghinga. Ang hindi na pagtibok ng mabilis ng kanyang puso sa galit kapag naaalala ang nakaraan. Pinatawad na niya si Anton sa pamamagitan ng paglimot sa kapangyarihan nito. Nasaktan siya. Malaya na siya dahil ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba, kundi sa pagtanggap niya sa sarili niyang halaga. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nanggaling sa yaman o posisyon, kundi sa katahimikan ng kanyang budhi at sa kalayaang lumikha ng sarili niyang landas. Nang sumapit ang dapit hapon, natagpuan ni Elena ang kanyang sarili sa isang tahimik na dalampasigan sa Palawan. Ang langit ay pininturahan ng kulay ubo, ube at kahel, habang ang mga alon ay mahinahong humahalik sa maputing buhangin. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, ang lalaking nanatiling anino ng proteksyon at liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Huminto sila sa paglalakad nang marating ang dulo ng dalampasigan. Dahan-dahang humarap si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa katapatan na mas maliwanag pa sa papalubog na araw. Inabot niya ang mga kamay ni Elena. Marahan itong pinisil at pagkatapos ay dahan-dahang lumuhod sa malambot na buhangin. Elena! Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng emosyon, sumasabay sa himig ng hangin at dagat. Hindi kita tinatanong kung gusto mong maging asawa ko para pagsilbihan ako. Narito ako dahil gusto kong maging katuwang mo sa bawat disenyo ng ating kinabukasan. Gusto kong ako ang maging pundasyon mo kapag ikaw ay napapagod at ang bubong mo sa bawat bagyo. Will you build a life with me, not as a shadow, but as my equal? Isang mainit na luha ng kaligayahan ang gumapang sa pisngi ni Elena. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakawi na sa tamang tahanan. Isang matamis na oo ang kanyang ibinigay, kasabay ng pagsuot ng isang simpleng singsing na may asul na brilyante, isang simbolo ng bago at malinis na simula. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan ng sakripisyo kung saan kailangang mamatay ang sariling pangarap. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapalakas sa bawat isa, ang pagkilala sa halaga ng kapwa, at ang lakas na bumangon mula sa abo ng pagtataksil upang muling maging maningning. Habang naglalakad ang dalawa palayo sa dalampasigan, ang kanilang mga bakas sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba sinasabing ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng nilinis ng panahon. Ang gabi ay dahan-dahang pumatak, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang buhay. Ang reyna
ay hindi na kailangan ng korona mula sa iba. Sapat na ang kanyang sariling dangal upang pamunuan ang kanyang bagong mundo.